What's up sa inyo mga tropa, at eto na naman tayo sa ating printing channel mga tropa. Salamat nga pala lalong lalo na sa nagsasubscribe, at road to 10,000 subscribers na tayo. At maraming salamat din sa mga nag-aabil syempre ng templates natin. Alam nyo naman na isa yan sa mga way kung paano natin isusustain yung channel natin. At pasensya na din kayo kung medyo hindi ako nakaka-reply dito sa mga message nyo or comment ninyo sa ating YouTube channel. Sobrang dami na kasi. Hayaan nyo, pipilitin natin na maisa-isa yan at lahat yan sasagutin natin mga tropa. At alam nyo naman na nagre-reply ako sa inyo. Eto na nga, message nyo lang ako sa mga gusto mag-avail ng mga templates natin. At kung gusto nyong magpasalamat din sa akin, i-click nyo na lang din yung subscribe at thanks button dyan kung nais nyo mag-donate. At simulan na nga natin yung content natin para sa ngayong araw na to. Madaming nagme-message sa akin or nagko-comment dito sa ating YouTube channel kung paano daw mag-borderless ng kanilang prints. So kung kayo ay merong Epson 121, hindi yan nakakapag-borderless. Inuulit ko, Epson 121, wala siyang borderless printing ng A4. So kung gusto nyong malaman yung mga printer na pwedeng mag-borderless, panoorin nyo lang etong video ko na to. Ilalagay ko na lang sa description yung link neto kung saan ituturo ko dito kung paano nyo malalaman kung yung printer nyo ay pwedeng mag-borderless printing. At ang topic natin ngayon, may mga mangilan-ngilan na nagko-comment dyan na ang kanila daw na printer ay Epson 3210, Epson 5290, 5190, 3110, 3250 na in-install na daw nila yung tinuro ko sa kanila na ang drivers na gagamitin or yung software na gagamitin para mapagana yung kanilang printer ay yung Epson 382. Kumbaga na-install na nila yung pinapa-install ko pero hindi pa rin sila makapag-borderless print. So eto nga yung topic natin, tuturuan ko kayo kung bakit hindi kayo nakakapag-borderless kahit na na-install nyo na yung pinapa-install ko sa inyo na Epson 382. So simulan natin yan. Magbubukas muna tayo ng Microsoft Word at nandito na nga tayo sa MS Office or yung Microsoft Word nga. Kapag kayo ay magpe-print mga tropa, ang gagawin yung layout dito na size ay A4. Papalitan nyo dito layout, size, tapos iselect nyo lang tong A4. Tapos nyan, pwede na kayong mag-borderless kahit na yung inyong photo ay isasagad-sagad nyo dyan sa pinaka-kasuluk-sulukan nyan. Mag-sample tayo. Kuha lang tayo ng HD picture dito sa ating Google. Tapos ikakopy nyo lang yan. Paste nyo dito. Kapag ka naka-A4 na kayo mga tropa, pwede nyo yung isagad-sagad. Makakapag-borderless na kayo dyan. Kahit na ganyan, isagad-sagad nyo ng todo hanggang ganyan. Stretch nyo lang, i-stretch. Ayan, makakapag-print kayo nyan once na na-install nyo na yung 382. Pero ganito nga yung gagawin nyo. Pag magpiprint na kayo, i-control P nyo yan. Tapos, halimbawa, ang mga printers ninyo ay Epson 5290, hindi yan magbo-borderless mga ganyan. So, kaya nga ang gagawin nyo, i-install nyo yung Epson 382. So, halimbawa na-install nyo na yung Epson 382, eto na yung isa-select nyo na printer na yan. So, kahit na wala kang Epson 382, mapiprint mo pa yan talaga ng borderless mga tropa. Pero make sure na yung sa printer properties, nakaselect yung A4, tapos isa-select mo yung borderless dyan. Tapos dito sa settings mga tropa, wag nyong i-auto-expand, gawin nyo retain lang para hindi nagbabago kung ano yung inilapat nyo dun sa A4. Ganyan lang yung gagawin nyo, tas ready to print na yan, i-print nyo na yan. Kung ano yung sinet up nyo ng ganito na sagad-sagad, ganyan yung magiging pinaka-output nyan. Basta iselect mo yung borderless, tapos settings, retain size mo lang yan, okay, ayan, tapos i-print mo na yan. So may mga nagtatanong dyan na kahit gawin na nila to, hindi pa rin talaga gumagana. So ganito ang ginagawa kasi dyan mga tropa, kapag in-install nyo yung Epson 382, ang isa-select nyo na port ay kung saan naka-install yung Epson 5290. So paano i-check yan mga tropa? Ganito, ituturo ko din sa inyo para sa mga gumagamit ng mga Epson 3210, 5290. Ayan, subok ko na yan kasi nakagamit na ako ng printer na yan. At take note mga tropa, Epson 5290 ang printer ko ngayon at nakakapag-borderless print ako ng ganito. Eto, ituturo ko to sa mga hindi pa talaga nakakapag-borderless
borderless kahit na na-install nyo na yung Epson 382. Ang gagawin nyo, punta kayo ng control panel mismo dito sa PC ninyo. I-type nyo lang dito, control panel. Tapos lalabas tong ganitong Windows. Hanapin nyo yung hardware and sounds. Tapos devices and printers. Ganito ang gagawin nyo mga tropa. Hanapin nyo yung Epson 3210 nyo or Epson 5290 na which is eto nga yung Epson 5290 natin. Make sure na open yung inyong printer at kung nakikita nyo, eto yung in-install natin na Epson 382 na kahit naka-offline siya ay nakakapag-print tayo dyan. Kahit na wala tayong printer na ganito at hindi masisira yung mga printer nyo kahit na mag-install kayo ng Epson 382. Kapag na-open nyo na tong devices and printers, i-right click nyo kung Epson 5290 yung printer ninyo or Epson 3210 or 3250. Hanapin nyo dito yung printer properties. Tapos hanapin nyo yung Epson 5290. Ipindot nyo to. May lalabas na ganito mga tropa. Tapos hanapin nyo yung ports. Ayan, nakikita ninyo mga tropa, sa USB 004 naka-install yung aking Epson 5290. So meaning nyan, ang ise-select ko para sa printer driver na Epson 382 ay USB 004 din. Kung hindi nyo na-select yung USB number 4, halimbawa USB number 2 or number 1 or kahit ano yung na-install nyo dyan, ang gagawin nyo, i-right click nyo ulit tong 5290 mga tropa. Tapos pindutin nyo tong Epson 382. May lalabas din na ganon. Hanapin nyo din dito yung ports. Halimbawa, etong USB 003 ang naselect mo nung nag-i-install ka. Iselect mo lang tong 004 na which is same sila dapat ng USB port na kinalalagyan para ma-read ni driver Epson 382 yung inyong mga printer na 5290 or 3250 or 3210. Tapos pindutin nyo lang yung okay mga tropa. Pagkatapos nun, pwede na kayong mag-print. Kailangan kasi same sila ng USB port. So eto no, dinouble click ko lang yung Epson 382. Makikita nyo naman yan dito sa customize your printer din. Ay yung eto yung ports niya, 'di ba? Dito nakaselect ako sa 002 at nakikita ninyo, ayan, dalawa yung aking Epson 382. Kasi dati yung Epson 3110 ko sa USB number 2 nakaselect yung aking Epson 3110. Ibig ko sabihin kung dalawang printer yung gagamitin ninyo na magbo-borderless kayo, mag-i-install kayo ng panibagong 382 at kung saan yung printer na pinag-installan nyo ng ibang printer, halimbawa nag-install ulit ako ng 3250, mag-i-install ka ulit ng 382 tas hanapin mo yung 3250 kung nasa USB number 5 yon, dun mo siya ise-select. So kung nakikita nyo no, dalawa yung aking 382 dahil dati nga meron akong Epson 3110 at ngayon nga yung Epson 5290 ko. At kung makikita nyo dito, kapag magse-select ako, eto yung nare-read niya, yung pangalawang copy kasi eto yung 45290. So kung bumalik yung printer ko na Epson 3110, ang ise-select ko naman doon yung Epson 382 dahil ito ay connected for Epson 3110. Ulitin ko, kung mag-i-install ulit ako ng panibagong printer na Epson 3250, mag-i-install ulit ako ng panibagong 382 at lalagay doon copy number 2. Tapos kung yung Epson 3250 ko ay naka-select sa USB number 5, yung panibagong Epson 382 ko ay doon ko rin siya isa-select sa USB number 5. So ulitin natin, mabilis lang, control panel, hardware, devices and printers. So halimbawa lumabas na dito yung Epson 3250 na panibago kong in-install, ira-right click mo lang yon. Kailangan same sila ng USB port na pag i-installan. Ito kagaya nito, nasa number 4 na siya. At yung 382 ko ay nasa number 4 din. Ayan o. At yung aking 3110 naman ay nasa USB number 2. Ito yon. Yan, 'di ba mga tropa, nasa USB number 2 yung isang series ko ng 382. So sana nakatulong etong videos na to para sa inyo sa mga nahihirapan mag-borderless mga tropa, no? Hanggang A4 lang mga tropa ang pwedeng i-borderless niyang mga printer natin. So far so good. Syempre siguro wag niyo na lang din
palagian na sagad-sagad din yung pagbo-borderless kasi baka maaaring mapuwersa din yung kanyang timing belt. Pero so far so good pa rin naman na okay pa rin yung mga printer natin kasi design din naman yung mga printer natin para mag borderless. Pero ayun nakikita nyo naman dito, Epson 5590 pwede rin siyang mag borderless. Ayun panoorin nyo na lang tong videos na to na ilalagay ko sa description. Nakikita nyo print margin 0mm for Epson 5590. Sa mga hindi kasi nakakapag-try pa, i-try nyo na lang din, wala namang mawawala dyan. Pero syempre DIY lang din. Sa tingin ko meron din masama talaga ding epekto yung palagian na pagbo-borderless ng Aper kasi nasasagad yung kanyang belt yung paghihila-hila do sa pinakadulo pero so far naman goods pa rin naman yung mga printers natin kasi sinasabi ko nga sa inyo, wala namang printer na immortal Ang gawin nyo na lang, gamitin yung mga printer ninyo kasi it will serve its purpose mga tropa ng mga printer ninyo. Parang sa sasakyan yan mga tropa, yung gulong ay mapupudpod ng mapupudpod. Syempre yung timing belt din, masasagad yan, magpapalit ka din yan. At sinasabi ko nga sa inyo sa mga previous kong video, yung rubber roller, para naman kayo ay makapag-print din ng makakapal, mapupudpod din at mapupudpod yung mga rubber roller mga tropa, papalitan mo lang din yan. So ayun, siguro dito na natin tatapusin yung vlogs natin. Quick videos lang to, sana natutunan nyo yung same port dapat magka-connect yung dalawang drivers na yon. Mag-i-install ulit ng panibagong 382 kung magdadagdag ng panibagong printer na pwedeng i-borderless. Like, share, and subscribe at palagi ko sinasabi sa inyo, huwag magpapauto. Bye-bye.